Going back dun sa nangyari sa amin, praying the rosary, one of the striking things that happened to us, maraming mga graces kaming na-experience with the rosary. One of the parang nakakatuwang i-share sa inyo is nung kailan ba na-hospitalize yung anak natin ng Last year, kailan ba tayo nag-umpisang mag-rosary together? girlfriend pa tayo. Mahabang storya yun. Maybe in the later parts, we will share with you yung experience namin sa deliverance. Kasi we've been dabbled into the occult. Nabukas yung third eye ko, nagkaroon ako ng mga many evil manifestations. And we have been advised by the exorcist team na mag-rosary. Kasi ito po talaga ay spiritual warfare. And the devil cannot take a person being inside a person's house na nagro-rosary. So, kasama, mag-boyfriend pa lang kami, nagro-rosary kami. Pero ano nangyari nun? Maraming parang mga misfortunes na nangyari sa buhay natin. Pero I believe yung rosary ang nag-save. Buhay pa tayo hanggang ngayon. Yes, grabe yung mga near-death situations. Ang dami na, nakaipon na kami. Tapos, kasi di ba nakwento mo sa akin, nag-rosary ka lang before kasi required sa school. Dati, requirement sa school. Daily kami nag-rosary, pero dahil requirement siya and yung value niya noon at kung bakit ginagawa, yung why, hindi ko naintindihan. Kahit na Catholic yung school na pinasukan ko dati. Tawa ako ng tawa noon kasi nung mag-boyfriend kami, even nung early days namin as husband and wife, I believe in God, tulog na siya. First mystery. Tapos pero pag manonood na kami ng Netflix o kaya ng Korean novela, nagising siya. Yan. Pero God made His way to introduce Himself to us through problems. Ang daming nangyari sa amin na masasabi namin na, oh, grabe. We do not know how we were able to get past through them. And admittedly, most of them are also caused by our own sinfulness. Yung sarili din namin mga sins. Hence, nangyari din sila. Kumbaga, cause and effect. Naniniwala kami, hindi naman si Lord ng kakarma eh. Kasi hindi siya God ng karma. Kasi kung lahat tayo mag-a-apply yung karma, hindi lahat tayo wala ng worthy na buhay ngayon. Kasi wala talaga tayong karapatan. Kasi sa sobrang sinfulness nating lahat, di ba? Walang exception yan. Kahit nga wala kang sin eh, by the mere fact na anak ka ni Adan at Eva, wala ka din karapatan, di ba? Yun. Pero, going back dun sa nangyari sa amin, praying the rosary, one of the striking things that happened to us, maraming mga graces kaming na-experience with the rosary. One of the parang nakakatuwang i-share sa inyo is nung kailan ba na-hospitalize yung anak natin ng Last year? Na-hospitalize siya last year and it was a severe type of diarrhea. Bigla siyang sumuka. After naming mag-church, sumuka siya ng sumuka. Tapos nun, hanggang sa bilang doctors, sabi ko, hindi ko na to kayang i-manage. Hindi na kaya to ng home management. Kasi nadi-dehydrate, natutuyo na yung bata. Halos hindi na siya gumigising ng maayos. Tulog na siya. Pagka ganun po kasi, matindihan na yung dehydration. It's just a couple of hours. Wala pang ilang oras yon. Kasi sa sobrang dami niyang nilalabas at sinusuka, hindi na po maka-keep up yung body niya. So sabi ko, naku, kailangan na po nitong madala sa emergency room para mabigyan na siya ng tamang lunas. May mga bagay po na kahit doktor ka, hindi kaya ng pagiging doktor mo yung mga mangyayari na sakit. Dumating kami sa point na wala kaming choice kundi dalhin sa hospital yung anak namin kahit na kulang kami ng funds. Tapos, ang una naming choice, yung mura-murang hospital. Pagdating dun sa hospital, tinataboy kami nung guard kasi puno na raw. So, ang ginawa ko nun, hawak ako sa rosary ko. Sabi ko, Mama Mary, tulungan mo kami. Lord, help us. Yung sumunod yung susunod na hospital na available, yung mahal na hospital na. Nag-usap kami, Daddy, tara na. Sabi namin, sige, dahil buhay naman ito yung pera sa susunod mo na isipin. So, nandun na kami sa hospital, ang decision ng doctor is to admit her, ma-admit yung anak namin. So, kinabahan na naman kami, admission pala, akala ko hanggang lang. Kasi ang daming nawala na tubig sa kanya.
dahil gawa nung kanyang pagtatae. Nagdedelikado na yung kanyang buhay, so kailangan pa siyang ma-observe and mabigyan ng tamang gamot. So nung nandun naman na, nag-isip kami, baka pwedeng sa ward na lang. Kasi yun yung tight kami sa budget eh. Pero nag-usap kami, hindi, maraming sakit nung time din na yun. Baka mahawa pa yung bata. Malala pa yung maging sakit niya. So, alam namin yun, kapag nahawa ka, edi mas tatagal ka. So, edi mas mahal. So, inisip namin, sige na nga, doon na tayo sa private room, sa pinakamurang private room. Nung umpisa, walang private room. Punta ako na dun sa hospital staff na ng mga admission. Wala pa po, ma'am eh. Kapit ulit ako sa rosary, ganyan. Sabi ko, Lord, tulungan mo kami. Tulungan mo yung anak ko. Ganyan. Pagalingin mo po siya. Di mamaya-maya, hingi na ako ng prayers. Text na ako sa mga tao. Siya din, text na rin si Brian sa mga mahal niya sa buhay para ipag-pray siya. Kami din po. Yan. Nung na po, i-admit na. Ano pa pala, after na ganun, tinawag na ako, ma'am, may room na. Yan, tapos sinabi sa akin kung magkano yung room rate. Pinakapikit ako. Yan. Mamaya po, yung mga tita ko, kamag-anak ko po, nagbigay na sila ng amount. Sabi ko, siguro pwede na ito. Laking tulong na rin. Tapos, insay niyo naman, daddy, nangyari. And nagbigay din sila ng tulong financially. Hindi, kita namin, nagbigay sila. And then, so na-admit yung aming anak, hindi namin sure kung sasapat yung binigay. Hindi sasapat. And then we just continued praying the rosary as the treatment goes. And then lo and behold, nung gumaling yung aming anak, ang bill, sakto. Kung ano yung binigay. May natira pang may excess pang konti natira eh. Oo, pang parking. Tsaka pangkain. So, Pambili ng gamot. oo, saktong-sakto po yung ibinigay nila. Maraming salamat po sa aming families na nagpo-pray, yung friends po namin nagpo-pray. Evidence po ng faithfulness ni Lord through the rosary na magpo-provide. Yung rosary, si Mama Mary nagbibigay siya ng graces, signal graces. Malala mo rin yung doctor nung nag-check up kay Carmel. Miraculous medal, May rosary. may rosary. So, more or less devotee rin siya ni Mama Mary. Kinukulit ko nga si Doc eh. Doc, kung nandito ka, hello po. Hindi ko siya kilala kasi na yun eh, reliever doctor po siya. Yung consultant po na tumingin sa anak. Kinukulit ko siya, Doc, sige na, pauwiin mo na kami kasi kulang na po yung pondo ko. Sabi kong ganyan. Marami pong nangyari sa amin. Ang sabi ni Doc, nakikita ko na stress siya sa akin. Kasi ako po, alam ko po, pag ako rin ang ginaganon sa hospital, naiinis din ako. Bakit ba nagdidikta sa akin tong pasyente na ito? Ngayon ako kami yung pasyente. And naranasan ko rin yung feeling ng isang pasyente na, siyempre gusto mong i-admit yung anak mo. Gusto mo siyang makaka-receive ng best treatment. Pero at the same time, ayaw mong mabaon sa utang. Yun yung pinaranas sa atin ni Lord na kapit ka talaga sa kanya. Kasi alam mong, ubos na. Alam mo yun, kung ikaw hindi mo na kaya. So doon na yung mga point na naiyak ako. Kakapit ka na lang talaga sa kanya. And doon mo makikita yung pure provision niya. Kung hindi niya tayo dinala doon, sa punto na yun, hindi mo rin malalaman. Kaya palang gumalaw ni Lord outside dun sa kakayanan mo. Gagalaw siya dun sa ways na hindi mo alam. Gagawin na lang niya basta. Ayun po, yun po yung aming testimonial sa Rosary. Minsan nga parang ganyan niya yung yung nangyayari. Yung ginagawa ni Lord na parang pag doon ka na sa dulo, doon ka niya i-rescue. Kasi kanya ginagawa yun dahil para yung glory niya, yung makita natin yung glory niya. Kasi yung ginawa niya yun nang hindi ka nag-struggle or wala, parang chill lang, neutral lang yung buhay. Hindi mo mapapansin yung help na hindi mo ma-appreciate yung graces na binibigay niya. So, hindi naman dahil selfish siya or madamot, pero gusto lang niya na maparamdam sa atin na yung grace niya is nandyan through our suffering and through dun sa mga times na nasa dulo na tayo nung line. Sa panahon po kasi ng kalakasan, mahirap ma-appreciate yung lakas ng Panginoon. Kasi malakas ka eh, kaya mong gawin. You think it's you doing it. We don't think it's the Lord doing it through us. We think, halimbawa, nung kalakasan ko po, for example, sa practice, when I was affiliated to institutions, I had stable
I had stability, ang dami kong savings. I can say na prepared ako sa future ko kasi I was able to prepare for it. Marami akong investment, etc. And then came into my life na, wow, parang kaya palang i-wipe out din ni Lord lahat ng pinaghirapan mo. Especially if He needs to test you. He needs to bring you to that point where He is the only person that you can rely on. Dun mo makikita yung greatness. It's not about what you do. It's about Him. It's about what He can do if you only trust in Him. And yun yung kayang ipaalala sa atin ng rosary. Look at the words. Dun pa lang dun sa umpisa, I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. So lahat kanya, walang hindi niya kayang gawin. And then goes on the next coming prayers. Our Father, give us this day our daily bread. Susunod doon, you meditate on the life of Christ in His poverty. God siya, but He embraced yung poverty ng buhay and ng hirap natin. He became one of us. The birth pa lang niya unto His death and the promise of the resurrection and the life afterward. So, Hail Mary, full of grace, yun yung battering ram ng Angel Gabriel saying, God cares about you. Hail Mary. And Mary, if we become her children, it's just like Angel Gabriel saying hi to us. It's the angel telling us, God cares about you. God cares about your family. God cares about saving you and your situation and your whole life. He cares about you until your death, until you get back, nang makabalik ka sa Kanya, get back home to Him. Full of grace, you are filled with grace. The Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Blessed are you, blessed si Mary, because, not because of her, but because God loved her that much. And she knows about it. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Yung womb niya, blessed yun nandun sa womb niya. And we do not forget Jesus in every Hail Mary that we say, because Mary is the Ark of the Covenant, and within her, she gives birth to the Covenant, Jesus, the Word made flesh. Head ko lang, Mami. Ang ganda ng sinabi mo. And yung rosary kasi is biblical siya. Yung nabanggit ni Angel Gabriel to Mama Mary is written on the Bible. And yung sinabi ni Saint Elizabeth kay Mama Mary, na blessed are you among women, is nasa Bible din. Kung mapapansin natin yung Hail Mary, ang pinaka-message niya talaga is about kay Jesus. Ayan, marami po kaming stories that we would like to share in the coming days. And we will see how the rosary heals yung hindi lang emotional, spiritual, actually physical. We will show you the scientific benefits of praying and meditating, contemplating through the rosary. Christ-centered po ito. Look at the rosary. All begins and ends with Christ. Because that's who Our Lady is. It's all about God. So, let's end with a prayer. Let's put ourselves in the presence of God. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Mama Mary, help us to be more closer to Jesus as we pray the rosary every day. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Amen.